May nahulog. Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie today. Tara, pag-usapan natin tong naging, actually it's not a reaction video ni Attorney Claire. The way I see it, mas lalo niyang in-expound yung information, no? Dito sa video niya na ito, may mga bagay na sinaliksik. Dito ako talaga sobrang believe kay Attorney Claire, no? Anyway, even before we get into that, Happy New Year, of course, kay Attorney Claire Castro, kay Attorney Rani Libayan and family, sa mga kaarmado, sa mga grupo ni Teacher Mark Apoluna, of course, my very dear friend, Mang Temyong and family, kila Miss R, Miss Rosny, Kaayu, sino pa? Mang Rene, Paco, sino pa yung na-miss ko? Si Direk Freddy, no? Happy New Year. Kay Tita Pretty, oh my God, no? Nung lumabas yung issue na to at naglalabasan na rin pati ang issue ni Idol Rafi, yan, mga reliable natin na mapanggagalingan ng sources. Lalo na si Tita A dahil alam niyo naman na in-interview niya po si Ma'am Julie Licop, no? Marami po siya nakuha mga information, first-hand knowledge po, first-hand information, no? Right? Tawag dito, ano pa ba? Sino pa ba? Yun, of course, sa mga manonood natin, yan sila Living the Dream, si Journey to Understanding, yan, Happy New Year sa inyo mga kapatid. Sino pa ba ang na-miss ko? Doon sa mga hindi ko po nababanggit, si Ma'am Jewel, si Ate Janet, Happy New Year po, pasensya na, kailangan natin syempre pasalamatan lahat ng tao na sumama sa atin sa buong taon ng 2024 kahit pa dumating yung panahon na hindi po tayo nakapag-vlog because naging busy po tayo sa ating mga school responsibility being the Bar Ops chairperson ng 2024 sa aming university. Anyhow, tara, pag-usapan natin na maigi itong mga naging komento ni Attorney. Okay guys, alam naman natin pag si Attorney Claire nagsalita, she will always show some resibo. No? Hindi niya ibubuka yung bibig niya na hindi ito may kaakibat na information at may mga resibo available online. No? So, kitang-kita naman natin dito kung gaano ka-busy si Attorney Claire and yet she finds time, no? Na, ayan, magpakita at ma-analyze ng mga ilang information na nakalap niya online. So, panoorin na natin without further ado, guys. Hello, okay ba yung audio ko mga ka-clear? Yes, okay na ba? Okay na. Yeah, hotel internet, yes. So weak talaga tong internet dito. Mukhang nasa bakasyon sa Attorney okay na bang aking audio mga ka-clear? Yes, my dear Attorney Okay, Claire. okay. Salamat naman. Okay, sana makaraos tayo ha. Sana makaraos tayo. Well, anyway, ganito. So, syempre, okay, tignan natin. Okay, titignan natin ano yung malamang na for a while. Okay. Okay na. Salamat naman. But anyway, kasi titignan natin. Di ba? Siyempre, pag ang isang tao may ginawa, hindi naman ito ordinaryong ginawa, di ba? Itong kay Erwin Tulfo. Di ba? Yung pagiging American citizen niya. Hindi naman ito simpleng bagay na hindi malalaman ng kanyang pamilya. Okay? So, at the time, di ba, parang pinapalabas dito sa isang, okay, pakita ko sa inyo mga ka-clear, ito. I-share ko to sa inyo. Okay? Yan. Dito kasi lumalabas, okay? Sabi niya kasi 1988. Pero dito, okay, nakita niyo ba? Okay? So lumalabas dito, in December, the Commission on Appointments bypassed his appointment for the second time due to his American citizenship, which he admitted to have from 1986. 1986.
Okay? That's 1986. Pero according, okay, tandaan natin according to Julie Lico, 1985, tumalilis itong si Senator Raffy Tulfo papuntang US. That's 1985. So, kung nandun siya ng 1986 at na-acquire niya, di umano ang kanyang citizenship, US citizenship 1986. O, diba, nakamute yung mic natin. Ang first question natin, no, na kailangan natin malaman, sino ang una na nakarating ng Amerika? Because if Erwin Tulfo is saying, tama ba si Erwin Tulfo to? Oh, yeah. Ayon kay Erwin Tulfo, he was able to acquire his citizenship in 1986. Alam naman po natin, it's public knowledge na para maging citizen ka, you need 5 years. Okay? Para maging US citizen ka. So lumalabas, nauna si Erwin Tulfo sa Amerika. 'Di ba? Kung bibilangin natin backwards, siguro somewhere in 1980 or 1981, nung pumunta si Erwin Tulfo sa Amerika. Tama ba? 1986. So, prior to that application, nasa US na siya. So, it can be 1985. Basta earlier than dun sa time na naging American citizenship siya. American citizen siya 1986. So, sabay ba silang pumunta ng US? Okay? Now, kung mapapansin nyo yung ibang interview, diba? Hindi ko matandaan kung si Karen Davila ba or si Corina Sanchez. Sinabi niya na ang parang si Karen Davila, na ang isa sa pinakadagok sa buhay nito si Senator Raffy Tulfo ay nung nasa Amerika sila, nandun din yung tatay niya. Natatandaan niyo ba yung kwento niya na yon sa interview? Na kumbaga for 1 month, bago umuwi yung tatay niya sa Pilipinas kasi kung 1985 siya umalis, 1 month lang sila nagkasama sabi niya Ang tatay niya namatay 1985. Okay? 1985 namatay yung tatay niya for a while, ha? Okay. Nakita natin to. Okay. Okay, for a while, ha? Okay. Wait lang, quick one. Very quick one. Dito sa information na pinapakita sa atin ni Attorney Claire, sabi rito, guys, in December, the Commission of Appointment bypassed his appointment for the second time due to the American citizenship, which he had admitted to have from 1986 to renouncing it in early 2022. In this conviction of 4 counts of libel. Now, here's the thing. One thing that I've learned about naturalized U.S. citizenship, okay, and allegiance. Sabi nga nila, one of the things that we've learned, na tinuro sa amin ni professor namin, about sa citizenship na pinapractice natin dito sa Pilipinas. Just to give you a very quick background. Dito sa Pilipinas, we practice jus sanguinis. Okay? Ibig sabihin, by blood ang nationality. So, kung halimbawa, ikaw ay isang American citizen, I'm gonna give you one very good example. Drew Arellano and Ia Villano. Okay, they both have different citizenship. No, I think Ia is Australian and the other one is American. Sila, even if yung mga anak nila ay pinanganak sa Pilipinas, okay, a-acquire nila ang citizenship ng either ng kanilang magulang. Kasi jus sanguinis, hindi ba? By blood. Meron din tayong tinatawag na jus solis. Sa Australia, pag pinanganak ka, sa Australia, regardless kung ang tatay mo ay Filipino citizen, basta pinanganak ka sa Australia or sa Amerika, ikaw ay magiging Australian citizen or American citizen once doon ka pinanganak. Now, balik tayo. Meron isang case na pinag-aralan namin. Okay? Ang tatay niya ay isang US citizen, ang tatay niya ay isang Filipino citizen. Ang nanay niya ay isang Australian citizen. Siya ay pinanganak sa Australia. But because
But because the father is a Filipino, pinalo niya ang nationality ng kanyang tatay, which is a Filipino citizen. However, she can also, okay, follow the rules sa Australia, which is a Australian citizen. Okay? Because of the jus solis doctrine, okay, of citizenship. Now, kung ganun ang case natin, guys, once na ikaw ay tumakbo bilang isang public servant sa Pilipinas, pag ikaw ay nag-oath while you are, okay, na mag-oath ka during your COC or Certificate of Candidacy, automatic nire-renounce mo ang iyong citizenship sa ibang bansa. Magkakaiba lang ang pinag-uusapan natin kung ikaw ay may dual allegiance. Yan po ang hindi inaalaw ng Pilipinas. So, if you have dual allegiance, if maalala ko, if I remember it correctly, okay, if I remember it correctly, etong si Erwin Tulfo naging men in uniform sa Amerika. I'm not 100% sure kung Army or Navy. Pag ikaw ay pumasok dyan, you are going to have an allegiance with the Americans. Okay? So, kung ikaw ay may allegiance sa Amerika, automatic, kailangan mo siyang i-renounce, no? sa judicial process. Okay? Administrative or judicial process sa Amerika. Kasi magkaiba po ang citizenship at saka ang dual allegiance. Dual citizenship at dual allegiance. Diba? So, in the case of Erwin Tulfo, hindi po mare-revoke o mare-renounce automatically ang kanyang tawag dito, ang kanyang allegiance only because nag-oath siya during sa pag-file niya ng COC. Lumalabas dito, mga ka-clear. So, ibig sabihin, dahil galing siya sa serbisyo sa Amerika, siya po ay may allegiance sa Amerika. Wait, nakita ko kasi na hindi po inaalaw dito sa atin. Sabi dito, ang tatay niya ay namatay noong 1985. So, at that time, kasama na rin ba niya itong si Erwin Tulfo? Kasi sabi ni Erwin Tulfo, dito, sa kwento rito, ito, pakita ko ulit mga ka-clear. Okay? Ito, admitted niya ito. Kinato ko lang sa inyo ito kahapon. May admission siya dito. Okay? Ayan na. Okay. So, basa niyo ba? Kita ba? Okay. Yan, sabi dito, kasi ito yung Tulfo's defense. Kasi nga, di ba, meron sa kanya nag-file ng disqualification. Okay? The U.S. Army recruitment story. So, si Attorney Moises Tolentino nag-file sa kanya ng disqualification. Okay? About his citizenship. Now, according to Tulfo, Erwin Tulfo, yan, Tulfo alleged, sa kanyang response, kumbaga, in paper to, under oath ito. He was recruited by a certain American citizen. Hindi niya na makatandaan. During a vacation in the US. Okay? Magbabakasyon lang daw siya. According to Tulfo, the unnamed individuals who processed his enlistment papers for the US Army assigned him the identity of Erich Sylvester Tulfo. Tandaan natin, ang tatay niya, ang pangalan, Ramon Sylvester. Ito na guys yung sinasabi ko sa inyo. Yung pagdidig deeper ni Attorney Claire sa mga details. Silvestre. Tagalog eh. Oh, Ramon Sylvester Tulfo. Pero iba ang spelling Ang spelling na Sylvester ng tatay niya ay Silvestre. S-I. Okay, Silvestre. Tsaka wait lang guys, no? While we're here, yung sabi ni Erwin Tulfo, US Army assigned Erich Sylvester Tulfo. Unang-una, ang apelyido bang Tulfo ay English. Ang Erwin is a very American name din. So, bakit kailangan palitan ng pangalan niya? Isa ba siyang member ng intelligence group sa US Army para magkaroon siya ng mga pseudonym? Tapos, are you saying Erwin Tulfo
na even yung mga taga-US Army, this is something I find it very ridiculous. Ano? Parang sinasabi pa ni Erwin Tulfo dito, tinuturuan si Erwin Tulfo ng mga taga-US Army na mag-commit ng fraud. Hindi ba? Break time Attorney Claire. So, tapos ito inassign sa kanya yung pangalan na Erich Sylvester Tulfo. Tapos, inassign din sa kanya yung Hawaiian birth date na December 30, 1965. So, in other words, mga ka-clear, hindi ito, sabi niya, hindi ito aksidente. Deliberate ito. Contrary sa sinabi niya rito, he further claimed that he never applied for the naturalization or took an oath of allegiance to the US. Of course, hindi na nga kailangan, as I have explained yesterday. Diba? Bakit hindi kailangan? Kasi nga, pinanganak siya sa Hawaii. Diba? US citizen agad yan, Hawaii. Exactly. Kaya nga itong depensa niya na yan, baliwala yan. Tapos sabi niya, asserting that his American citizenship status was not deliberate. Diba? Bakit niya sasabihin na yung pagkuha niya ng American citizenship ay hindi deliberate? Parang may naaamoy ako na hindi maganda sa lalamunan ko. Okay? But anyway, sabi niya dito, American citizenship status was not deliberate and therefore invalid. Okay. So, paano mo sasabihin hindi deliberate ito? Naging miyembro ka pa ng US Army. At ginamit mo yan sa iyong passport. Ano ba? Bakit niya sasabihin na invalid yung pagiging American citizen niya? Diba? Ginamit mo 4 na beses, 4 na dekada. Nabawi lang noong 2022, di ba? August. Halos 4 na 10 years. Ang bawat passport, 10 years ang buhay Nag-start na 1991. Nagkaroon ulit siya ng 2011. Tama ba? 2001. Nagkaroon siya ng 2011. At yung latest, yung 2021. Kung hindi ka pa na-assign as DSWD, hindi mo yan isusurrender. So, ba't mga sabihin not deliberate? Niloloko tayo, di ba? Niloloko tayo. Kung yan ang response niya yan, mga kakliriw. Response niya yan. No. Hindi yan gawa-gawa. Yan ang sagot niya doon sa petition ng disqualification sa kanya. Now, kung ito, di ba, kailan siya pumunta? Sabihin natin, 1991. Sabi niya, 1988 or 1986, siya ay naging US citizen using this. Sylvester Tulfo. Ang lumalabas, mga ka-clear, okay? Pakita ko lang to Ulitin natin. Pakita ko lang. I was today years old when I found out that the perfect pillow exists. According to Ma'am Julie Lico, okay, kita niyo ba? Okay. Lumalabas dito, okay, 1982 kinasal sila, di ba? So, 1984, Julieta gave birth, okay, to Grendel. Pero, di ba 5 months pa lang daw siya, wala na, hindi niya na makita. So, March 30, according to her, Rafi Tulfo, no. So, in other words, mga 1984 March, so umalis siya, kung 5 months siya, 1983. No? 1983 siya, umalis kasi nanganak siya March noong 1983, tumalilis si Rafi Tulfo papuntang US. Tapos nanganak siya 1984. Pagkapanganak niya 1984, 1985, okay? 1985, Rafi Tulfo fled to the USA, got married to Celedonia. Okay? Tandaan niyo yung lugar na yan. Tandaan niyo yung lugar na yan. Okay? So, 1985, nagpakasal siya. So, mga 1983, nandun na sa
Siguro between 1983 and 1984. Okay? Kasi nakasama pa niya yung tatay niya noong 1980, nung bago namatay yung tatay niya ng 1 month. Sumuwi ng Pilipinas. Okay? So, lumalabas dito mga ka-clear, kung 1985 siya nagpakasal kay Celedonio, tapos 1986, nandiyan si Erwin Tulfo, malamang nagkasama sila. Diba? Oh, ito pa mga ka-clear, wait ha. Ito kasi ito. Pakinggan natin to ha. Dito niya ba sinabi yun? Wait lang. May sinabi kasi dito si Senator Raffy Tulfo patungkol kay Erwin. Okay? Ito. To Erwin. Oh. Nirespeto ko siya at palagi ko siyang kinakausap and hanggang sa lumaki kami, mga personal staff, nagpapalitan kami. Kayo bang magkasunod? Hindi naman. Kasunod. Kasunod. Kahit na super personal, nag-usap kami, nagbibigyan kami ng advice. Wow. Kahit super personal, nagkakausap kami, nagbibigay kami ng advice. Mga ka-clear. So, kung pareho sila nasa Amerika noon, don't tell me hindi niya alam na naging parte ng US Army si Erwin Tulfo. Alam mo, eto, maganda tong sinabi dito ng isang Dayan Mutiara. Sabi niya rito, hi, Attorney Claire, close si Raffy at Erwin kaya imposible na walang alam si Raffy. Baka nga sa buhatan yung dalawa. Siya ang nagturo kay Erwin na mag-fake ng identity tulad ng ginawa niyang pagsisinungaling. Ako dito, eto sa part na to, I beg to disagree. Sa totoo lang, I beg to disagree. Bakit? Una-una sa lahat, si Raffy Tulfo ang si Erwin Tulfo ang unang pumunta ng Amerika. Tama? Okay. Based sa claim ni Erwin Tulfo, 1986 siya ay naging citizen. Going back to that, 5 years, so most probably between, just like what I said earlier, between 1981 to 1982 or 1980, nandyan na sa Erwin Tulfo sa Amerika. And ayon na nga rin dun sa statement na binasa ni Attorney Claire, no, sa defense ni Erwin Tulfo, ayon sa kanya, meron certain Americans, no, from the US Army ang nagturo sa kanya kung paano pekein ang kanyang identity. Even yung details. Kaya dito sa part na to, I beg to disagree na si Raffy Tulfo ang magtuturo kay Erwin. Baka it's other way around. No, because it worked for him eh. So if it worked for him, there's a possibility that it could also work for Raffy Tulfo. Tama ba ako? Ano lang natin yan, haka-haka, pag-uusapan lang, okay? Hindi ba? So, ang tanong natin, si Raffy Tulfo lang ba ang nag-tolerate? Di ba? Ang nag-tolerate sa ginawa ni Senator ni Erwin Tulfo? O halos buong angkan nila? Di ba? Wait Okay, Dina Motiara. Ay, Attorney Claire, close si Raffy at Erwin, kaya imposible na walang alam si Raffy. Baka nga sa buhatan niyang dalawa, siya ang nagturo kay Erwin na mag-fake identity tulad ng ginawa niya sa mga nagsinungaling. Yes, titikap natin yan mga ka-clear mamaya, ha? Okay? Yan. So, di ba, doon sa mga words, makikita nyo, ano yung alam mo sa buhay ni Erwin Tulfo? At ngayon, tingnan natin, ha? Bakit kayo yung maiingay kapag may ganitong klaseng quote-unquote mga anomalya? Di umanong mga anomalya. Pero sila yung tahimik ngayon. Hindi ba? At kung ito'y kumakalat na sa social media at hindi pa tinitake up ng mainstream, okay, imposibleng hindi ito nakakarating sa pandinig ni Erwin Tulfo. Hindi ba? Pangalawa, naman sa akin, nagtrabaho ito sa Channel 5, T3. Okay? Dapat malaman din natin from the, di ba, officers ng Channel 5, ng 1PH. Ano ba, may hawak sa kanila? 1PH, Channel 5, basta 5. Okay? Hindi nyo to alam.
Ang alam natin, medyo may alam kayo eh. Tanungin na rin natin yung ABS. 'Di ba? Yun. Saka, tandaan natin mga ka-clear. Inamin, nito, kaya nga sabi ni Dina, sabi niya, baka daw ang nagturo pa. Itong si Dian, baka ang nagturo pa dito sa paggawa niyan ay itong si Senator Raffy Tulfo. Bakit? Ginawa niya na nga dati. Bakit? Inamin niya. Nag-TNT siya sa US. This is how we made our workflow better than ever with Monday.com. It gave our team one. Diba? Okay. Kung sinasabi rito, ayon nga kay Attorney Claire, nag-TNT daw si Raffy Tulfo. No? Based na rin sa mga interview niya, sa mga kanyang live story. No? Yun ba yung reason kung bakit niya pinakasalan, no, si Celadonia? No? We don't know. Pero again, it's public knowledge. It's not only Raffy Tulfo is doing that, but there are a lot of TNT. Definitely hindi lang naman Amerikano, ay Pilipinong gumagawa niyan. Even other nationalities, they do that. Kaya nga, nagiging fraudulent, no? It's a felony if nagpa-arrange marriage ka. And it will really cost you a lot of dollars. That's another question for us. Kung ayon nga sa mga interview ni Raffy Tulfo, admittedly, na siya ay nag-TNT. Now, the question is, yung marriage niya ba kay Celadonia is to save his ass, not to be deported, or it's love marriage? Okay? Alam natin na illegal yun. Diba? Alam natin na parang, hindi naman normal, pero ginagawa. Pero still, gumawa ka pa rin ng illegal. At intendisi mo, para makasurvive ka, is gumawa ka ng ganyan. Wait, nasaan na ba yan? Okay, wait nasaan na yan? Meron akong video niyan eh. Wait, nawawala. Okay. Kasi kanina mga ka-clear nagtawag ito, biglang humina yung internet. Ito. Pakita ko sa inyo to. Sana nga, magtuloy-tuloy tayo eh. Biglang humina. Biglang ayaw pumasok eh. Okay, ito. Tingnan natin to. Then, kailan ko umalis. Naging rin ako. Uy, tatandaan natin Si Erwin Tulfo, nagkaroon pa ng Social Security card. So, di ba mas matanda siya kay Erwin Tulfo? Ito lang, Attorney Claire, no? One thing that I think we're missing out, nagkaroon ng Social Security number si Erwin Tulfo. Sa pagkakalam ko, no, based na rin sa mga kaibigan ko na nanganak sa Amerika. The fact na pinanganak ang anak mo sa Amerika, but baby pa lang yan, may Social Security number na yan. Di ba? Ngayon, having that in mind, ayon sa birth certificate ni Erwin Tulfo, ang kanyang birth year is 1963. Nag-acquire siya ng passport 1991. The question is, kailan siya nakakuha? No? Kailan siya nakakuha ng Social Security number? Hindi ba naging malaking question yon? Kasi ang laki ng gap eh, di ba? Let's say 1963 born. Minus mo na lang ng 1991. He was 28 during 1991. Di ba siya maki-question ng US government? O bakit ngayon ka lang nagkaroon ng SSS number? Di ba? Sabihin na lang natin 1986. 1963 minus 1986. He was 23 at that time. Hindi ba siya ko-questionin ng US government? O bakit 23 years old ka before ka nagkaroon ng SSS number? Di ba dapat at birth? Almost at birth, nagkakaroon ka na, meron nang naka-assign sa yung SSS number? Di ba? Paano natin masasabi
na hindi kasabwat. Di ba? Ang kanyang mga kapatid, especially si Senator Raffy Tulfo, kung sila yung madalas magkasama, sila yung naghihingahan. Baka nga yung ibang kapatid, pake. Ba? Kasi silang dalawa yung close eh. Silang dalawa yung nagkakausap ng mga personal na bagay. Di ba? Wait lang ha, medyo maingay dito. Okay. Okay. Sa kabila kasi parang kabilang kwarto. May nag-aayos na. Okay. Happy New Year pala mga ka-clear. Yes, Happy New Year. Medyo natarantalan tayo because bigla nawala yung signal. Okay. So, hindi ba? Inamin niya mga ka-clear na TNT siya. Nag-TNT siya. And marami siyang ginawa para makasurvive. Angela, yes. Attorney Claire, lahat sila alam ang pinagagawa. Alam, di ba? So, ang tanong natin, siya yung nagbibigay na advice kay Senator, kay Erwin Tulfo. So, isa ba ito sa ibinigay mong advice? Na go! Mag-party ka ng US Army. Gumamit ka ng ibang pangalan. Total, ang pangalan ng tatay natin, Silvestre. Di gamitin mo Silvestre. Ganun ba? Ang pangalan ng tatay niya, Silvestre. Ano ba yan? Wait ha. Eto, ulitin ko lang. Kasi baka yung iba dito wala kahapon eh. Ulitin lang natin. Mukhang doon niya nakuha eh. Oh. Kita niyo? Colonel Ramon Silvestre Tulfo Sr. O, di ba? O, ayun nga, namatay nga 1985 eh. Sabi nga ba, 1985 namatay tatay niya eh. Okay? So, itandaan na pala natin itong birthday. Meron ako ipapakita sa inyo mamaya. Yung second vlog natin, yung second item natin. Okay? Tandaan natin yung birthday ni, ni Mother, 1927, circa 1927. Okay. So, yung mga ka-clearing, di ba? Parang lumalabas, mukhang tinolerate. Diba? Mukhang tinolerate ito. Kaya wala siguro silang masabi. Ito naman tanong natin kay Attorney Claire. Let's say na lang, no, for the sake of argument, okay, this is sabi ni Attorney Claire, mukhang tinolerate. Yung pagpunta ng dalawang Tulfo sa Amerika, that is their means of survival. The way I see it, sabi nga kasi nito ni Aiden, hindi naman daw sila galing sa mayamang pamilya. So, they really need to work out things para maiahaw nila ang kanilang pamilya sa kanilang kahirapan. No? May it be immediate family ni Idol o entire clan. Diba? Kung tinolerate man ni Idol Raffy itong pinagagawa ni Erich Sylvester Tulfo, it's because survival nila yun eh. No? The way I see it lang kung tinolerate man. Okay? At sa aking pagkakaunawa at pagkakaobserba mga clear, yung mga miyembro sa Commission on Appointments, alam nila yan. Alam nila yan. Kaya sabi ko nga kahit sa TV network, okay? Ang bulong sa akin, nakikita nila US passport yung ginagamit. May mga US passport sila. Okay? I don't know about Tito Ben. Di ko alam. Ang pagkakadinig ko lang is itong si Erwin. Okay? Raffy? Maybe? Yeah? Okay. Basta sila eh. Hindi ko alam kung sinong sila. Yung pagkakadinig natin. I-deny nila. Kasi yung citizenship naman, lagi naman inaano sa kanila eh. Pinupukol. Pero bakit tahimik? Ito pa. Imagine niyo mga kapatid. Just imagine this. Nung tinatanong siya about citizenship, di ba sabi ko ang ni-request niya is executive session. Teka lang. Bakit? It concerns ba national security? O security mo, Erwin? Di ba? He was asking for executive session. Bakit? For your protection? Anong mali dun? Diba? Normally, pag executive session, yung talagang dapat may protection ka, maproteksyonan ka, national security ang concern. So, ito ba
ito na, tanong natin, ito ba yung tinatago mo? 'Di ba? Na ayaw mong lumabas dahil merong di umanong anomalya, dahil iba yung identity mo. 'Di ba? So tanong nga natin, ito i-request ulit natin, DFA, Immigration. 'Di ba? Bureau of Immigration. Paki-check naman. 'Di ba? Yung passport nung i-reach Sylvester Tulfo. Kung nagbabiyahe from the US, from here, going to somewhere else, using that US passport. Hindi ba? Excuse me, sorry. Kasi syempre, alam mo, syempre may advantage, mga ka-clear, ang US passport as compared sa Philippine passport. Bakit? Pag US passport ka, halos lahat, hindi mo kailangang mag-visa eh. Bili ka lang ng ticket, pwede ka nang lumarga. Di tulad natin, di ba? Pag Philippine passport ang hawak mo, ay lahat a-apply mo halos ng visa. Konti lang yung libre ng visa sa atin. No, hindi required ang visa. Ang laking bagay nun. Di ba? Sabi ni Dadong, Bizdak TV, good evening, Attorney Claire. Sa madaling salita, magkasabot sila Erwin at Rafi. Ang lakas nila mag-ingay pagdating sa mga ganyang circumstansya. Sila pa ananguna sa pamemeke, OMG. The way I see it, mukhang nagkaabot sila sa US. Diba? 1980, sabi sa Wikipedia, 1986, ang sabi niya. Diba? Nagsasabi naman, 1988. Nag-aabot pa rin sila. Want to go somewhere? Yes. Hotels? Agoda. Senator Rafi Tulfo, na yung mga personal na bagay, nag-uusap sila at nagbibigay sila ng advice. So, ito ba? Hindi ba ito mahalaga? Para pag-usapan nila. Especially, it will concern your identity. At, tandaan natin mga clear, si Senator Rafi Tulfo, sa Amerika, sanay gumawa ng illegal. According to him, it's not on me. It's not what I said, but it is what he said and admitted. He said, nagtrabaho siya doon, TNT, walang papel. Hindi ba? So, to survive, gagawin nila yan. Nagawa mo na, inamin mo na eh. Illegal kang pumasok eh. O, di ba? Turista ka lang siguro. Turista ka lang. But, nung pag-uwi mo, pagpunta mo sa US, di ba, mga clear, kinalimutan niyang may pamilya siya. O, hindi ba krimen yun? Kinalimutan niyang meron siyang asawang buntis. Di ba krimen yun? I'm just asking. Di ba? Okay. Ano yung mga sinasabi natin krimeng nagawa? Trabaho ka? TNT ka? Wala kang legal na papel. Pangalawa, nag-stay ka sa US? Iniwan mo pamilya mo? Hindi ka nagsuporta? Hindi makrimen yun? Pangatlo, pinagmamalaki mo sa interview mo kay Corina, kay Karen, na lahat ng trabaho ginawa mo. Naging nursing aide ka, naging janitor ka, naging busboy ka, ano ba? Waiter. At hindi mo to ikinahihiya, sabi mo, dahil nakakatulong ka at nakakapagpadala ka ng pera. Kanino? Sabi ni Julie Licop, inabandona mo sila at wala kang binibigay na pera. With this, behavior, attitude, at activities ni Senator Rafi Tulfo. Diba? Hindi ba yun tuma-advise sa kanyang kapatid? Just asking. Diba? Kasi ikaw yung panganay niya eh. Ikaw yung kuya niya eh. Hindi ka ba niya tatanungin tungkol sa kanyang identity na i-reach Sylvester Tulfo? Hindi ka ba niya tatanungin na dapat siyang gumamit ng fake na Hawaiian birth certificate? Ito naman tanong natin kay Attorney Claire, no? While she's asking those questions. Ano rin kayang alam nito ni Erwin Tulfo sa pagpapakasal? Alam niya, no? We're gonna find it very impossible na hindi niya alam na itong si Rafi Tulfo kasal kay Julie Licop.
And while he is aware of that, I find it also very impossible that he is unaware na itong si Raffy Tulfo, no, pinakasalan si Jocelyn Pua. Yun na lang even without looking at the details of his Senomar or details of his marriage certificate, the very fact na alam mo ang kapatid mo ay kasal pa sa ibang tao, di ba dapat bilang isang law-abiding citizen, pagsabihan mo rin yung kapatid mo, uy kuya, may asawa kang tao. Diba? Kaya nga nakakatawa na nanggagaling sa kanila yung mga pa-single parent, solo parent, tapos yung mga gusto nilang kasuhan yung mga tatay na hindi nagsusustento. Samantalang si Raffy Tulfo, ayon na nga sa mga, again, ayon sa mga interview, no? We're just gonna use the interviews and claims of Miss Gilly Licop. No, ultimo kapatid mo, hindi ka naman sinustentohan. Hindi sinustentohan ng kanyang mag-ina o kahit anak na lang. Hindi rin, no? Hindi rin pinanindigan, pinanagutan ang unang niyang naging asawa. Diba yung pinagbabawal sa batas natin? Na yung kasal between Raffy Tulfo and Miss Jocelyn Pua, no, ay invalid na marriage. So, nasaan na natin yan? Nasa family code po natin yan. Yun ba nag-stand si Erwin Tulfo? Kahit sabihin pa niya, ayoko makailam sa affairs ng mga kapatid ko, understandable. Pero the fact na may nakikita ka ng illegal sa batas, sa mata ng batas, di ba dapat umaakto ka? Kasi kung may malasakit ka sa kapatid mo na si Raffy Tulfo, alam mong makakalaboso si Raffy Tulfo. Hindi ba? Oh. Doon na lang Doon na lang natin tingnan Between ba Raffy Tulfo and Erwin Tulfo sa mga illegal nilang pinagagawa? Pinagpayuhan ba nila na gawin ang tama ang mga bagay-bagay? O hindi na lang sila nakialam? O tinolerate na lang nila yung mali? Sa ngalan ng kagaanan ng buhay. Diba? So, those are the things that we really want to understand. Kasi tandaan yung mabuti. Pag minalas-malas tayo pare-pareho, baka maging senador din itong si Erwin Tulfo. And if that happens, yung sa personal na level na ginagawa ng magkakapatid na to, we don't know exactly what they can also do while they're inside the Senate. Hindi lang yan dalawa. Baka maging tatlo pa yan. I have nothing against Ben Tulfo. No? It's just that kung ganito kasimpleng bagay, actually hindi nga siya simple because everything that they've done is very fraudulent. Based sa mga detalye na nakakalap natin public, no? Those are fraudulent things. So, hindi natin alam kung ano pa yung mga fraudulent things na ginagawa nila after that. Hindi ba? Kaya it's very important na sinisiyasat natin. And it's very important din na makapagbigay ng explanation itong mga Tulfo. Diba? Kung meron man katanggap-tanggap na explanation. Anyway, guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Again, maraming salamat kay Attorney Claire for, digging deeper dito sa issue ng mga Tulfo. In-analyze niya mga bagay-bagay para mas lalo po natin maintindihan. Diba? And tama rin naman siya. Habang pinag-iingay-ingayan na natin ito sa social media, ang mainstream media natutulog pa rin sa pansikan. Kaya tuloy, nawawalan na ng kumpiyansa ang mga tao sa mainstream media. Halatang bayad.